Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sabi nila, ang pinakamalaking kasalanan ng isang ama ay ang hindi makita ang luhang itinatago ng kanyang mga anak sa likod ng mga pekeng ngiti. Paano kung ang tahanan na itinayo mula sa ginto at karangyaan ay isa palang malamig na hawla para sa mga musmus na puso? Ating tuklasin ang kwento sa likod ng mga pader ng Villa Estrellas. Huminto ang mamahaling sasakyan sa harap ng isang naglalakihang itim na tarangkahan. Dahan-dahan itong bumukas na tila babibig ng isang higante. Niluluwa ang hardin na mas malawak pa sa plaza sa baryo ni Mayumi. Napalunok siya. Bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa mga batong nakalatag sa daan hanggang sa mga ilaw na nakasabit sa mga puno na parang mga bituin. Ito ang Villa Estrellas, ang bago niyang lugar ng trabaho, ang bago niyang mundo. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng isang babaeng nakauniporme. Ngunit ang mga mata ni Mayumi ay hindi naalis sa dambuhalang puting bahay na nasa kanyang harapan. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Sa isip niya, nagbalik ang pangako niya sa kanyang yumaong pinsan na si Althea. Bantayan mo ang mga anak ko, Mayumi. Huwag mo silang pababayaan. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi ang sahod, hindi ang ganda ng mansyon, kundi ang dalawang batang naiwan sa isang amang nagbulag-bulagan at sa isang madrastang ngayon pa lang niya makikilala. Maligayang pagdating sa Villa Estrellas, Miss Mayumi. Bati ng isang boses na malambing ngunit may diin. Napalingon si Mayumi. Nakatayo sa may pinto ang isang babae na tila hinugot mula sa pabalat ng isang magazine. Siya si Halia Serrano Magdiwang. Ang ganda niya ay nakakasilaw. Perpekto ang hubog ng katawan, makinis ang balat, at ang kanyang nangiti ay tila kayang painitin ang isang malamig na gabi. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may naramdamang kaba si Mayumi. Ang mga mata ni Halia, bagamat nakangiti, ay walang kabuhay-buhay, malamig. Ako na po si Mayumi Sinag. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, Ma'am Halia. Just Halia. Halika, ipapakilala kita sa mga bata. Aniya at nauna nang maglakad sa loob. Ang loob ng bahay ay mas nakamamangha pa kaysa sa labas. Nagniningning ang sahig na marmol at may isang dambuhalang chandelier sa gitna na parang ulan ng mga diamante. Ngunit sa kabila ng lahat ng kislap, may kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi pangkaraniwan sa isang bahay na may dalawang batang nakatira. Naabutan nila ang kambal, sina Hiraya at Dalisay, sa sala. Tahimik silang naglalaro sa makapal na carpet. Pareho silang maganda, namana ang mga mata ng kanilang yumaong ina. Ngunit ang kanilang mga mukha ay kulang sa sigla. "Girls, this is your new yaya, Mayumi," masiglang sabi ni Halia. Tumingin lang ang dalawang bata kay Mayumi, walang emosyon, walang nangiti. "Mag-hello kayo kay Yaya Mayumi," utos ni Halia. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng bahagyang tigas. "Hello po," sabay na sabi ng kambal, halos pabulong. Habang inilalatag ni Mayumi ang kanyang mga gamit, isang maliit na tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang kalansing. Aksidenteng nasagi ni Dalisay ang isang maliit na porselanang anghel sa mesang babasagin. Nahulog ito at nabasag sa sahig. Nakita ni Mayumi ang takot na gumuhit sa mukha ng bata. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang nangiti sa mukha ni Halia ay agad na naglaho. Ngunit sa isang iglap, bumalik din ito, mas matamis pa kaysa kanina. Lumuhod siya para magpantay sila ni Dalisay. "It's okay, darling. It was just an accident," sabi niya sa malambing na boses habang pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana. Ngunit nakita ni Mayumi ang hindi nakita ng iba. Habang nakatalikod, hinawakan ni Halia ang braso ni Dalisay. Ang pagkakahawak ay hindi marahan. Nakita ni Mayumi ang pamumutla ng mga daliri ng bata
sa higpit ng pagkakahawak ni Halia. Ang mga kuko nito ay tila bumaon sa balat ng bata. Ang ngiti ni Halia ay para sa lahat, ngunit ang lamig at diin ng kanyang hawak ay para lamang kay Dalisay. Mabilis din itong binitawan ng bata nang humarap sa kanila. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Dumating ang gabi at kasabay nito ang pag-uwi ng ulo ng tahanan. Si Dakila Magdiwang, isang makisig at mukhang mabait na lalaki. Ngunit bakas sa mukha nito ang pagod at isang lungkot na hindi maitago ng kanyang mamahaling damit. Agad siyang sinalubong ni Halia ng isang matamis na halik. Ang hapunan ay isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit para kay Mayumi na nanonood mula sa gilid, ito ay isang teatro. Si Dakila ay abala sa pagkukwento tungkol sa kanyang araw sa opisina. Si Halia ay ang perpektong asawa, laging nakangiti at sumasang-ayon. Naglabas pa si Dakila ng mga regalo, isang bagong tablet para kay Hiraya at isang talking doll para kay Dalisay. "Thank you, Papa," ang mahinang sabi ng mga bata. Kinuha nila ang mga regalo, ngunit hindi man lang binuksan. Itinabi lang nila ito sa kanilang upuan. Isang bagay na hindi napansin ni Dakila. O marahil, pinili niyang hindi pansinin. Nang matapos ang hapunan at oras na para matulog ang mga bata, sinamahan sila ni Mayumi sa kanilang silid. Ang kwarto ay malaki at puno ng mga laruan, ngunit parang kulang ito sa init. Habang inaayos niya ang mga gamit na nagkalat, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Ito ang paboritong manika ni Dalisay, isang manikang basahan na bigay pa ng ina nitong si Althea. Ngunit ang manika ay sira na. Ang ulo nito ay halos matanggal na sa pagkakatahi, tila sinadyang sirain. Naramdaman ni Mayumi ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito ba ang manikang basag? Ang manikang sumisimbolo sa mga batang ito? Inayos niya ang kumot ng kambal. Hinaplos niya ang buhok ni Dalisay na mahimbing nang natutulog, ngunit may bakas ng tuyong luha sa pisngi nito. Lumipat siya kay Hiraya, nagising pa at nakatitig lang sa kisame. "Matulog ka na, Hiraya," malumanay na sabi ni Mayumi. Huminga ng malalim ang bata, tila may gustong sabihin. Inilapit ni Mayumi ang kanyang mukha. At doon, sa dilim ng silid na puno ng mga mamahaling laruan, ibinulong ni Hiraya ang mga salitang nagpatindig ng balahibo ni Mayumi at nagpatibay sa kanyang desisyon na manatili, anuman ang mangyari. "Huwag mo kaming iiwan, Yaya. Natatakot kami kay Mami Halia." Kinabukasan, dala-dala pa rin ni Mayumi ang bigat ng mga salitang binitawan ni Hiraya. "Natatakot kami kay Mami Halia." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang inihahanda niya ang almusal ng mga bata. Hindi na ito simpleng trabaho lamang, isa na itong misyon. Ang pangako niya kay Althea ay may mukha na, ang mga mukha ni Hiraya at Dalisay na puno ng takot. Desidido siyang unti-unting buwagin ang pader na nakapalibot sa kambal. Alam niyang hindi ito makukuha sa pilit. Pagkatapos ng almusal, dinala niya sila sa malawak na hardin. Umupo siya sa damuhan at sinimulan niyang ituro sa kanila ang isang laro na madalas nilang laruin ng pinsan niyang si Althea noong bata pa sila. Ang larong bahay-bahayan, gamit ang mga dahon at bulaklak. Noong una, ang kambal ay nag-aalangan. Nakatayo lang sila, pinapanood siya. Ngunit hindi sumuko si Mayumi. Kumuha siya ng isang bulaklak ng gumamela at ipinakita kung paano ito gawing munting manika. Sa kanyang tiyaga at malumanay na pananalita, unti-unting lumapit si Dalisay. Kumuha rin ito ng bulaklak. Sumunod si Hiraya. Sa loob ng isang oras, ang dating tahimik na hardin ay napuno ng maliliit na boses. At doon, sa ilalim ng init ng araw, sa unang pagkakataon, narinig ni Mayumi ang isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika, ang malutong na halakhak ni Dalisay ng aksidenteng maputol ang dahon
na ginagawa nilang bubong. Sumunod ang pigil na tawa ni Hiraya. Saglit na nawala ang anino ng takot sa kanilang mga mata at napalitan ito ng liwanag ng pagiging isang bata. Naramdaman ni Mayumi ang isang kislap ng pag-asa. Marahil, kaya niyang ibalik ang mga ngiting ito. Ngunit ang liwanag ay madaling takpan ng anino. Mula sa bintana ng kusina, matamang nagmamasid si Halya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang kasiyahan ng mga bata kasama ang bagong yaya. Hindi niya ito nagustuhan. Kinahapunan, habang nagmemeryenda sila sa kusina, isinagawa ni Halya ang kanyang plano. Nagtimpla siya ng mainit na tsokolate. Habang papalapit siya sa mesa, kung nasaan ang mga bata at si Mayumi, bigla siyang nadulas. Ang tasa ng mainit na tsokolate ay tumilapon, bumuhos sa sahig, ilang pulgada lamang mula sa mga paa ni Dalisay. "Oh my God!" sigaw ni Halya, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Mayumi, ano bang ginagawa mo? Hindi mo man lang tinitingnan ang mga bata. Muntik na silang mapaso." Nagulat si Mayumi sa biglaang akusasyon. Siya ang nasa kabilang dulo ng mesa habang si Halya ang may hawak ng tasa. Ngunit perpekto ang pag-arte nito. Agad nitong niyakap si Dalisay na napaiyak sa gulat. "Shh! It's okay, baby. Mommy's here. That careless yaya almost hurt you." Bulong ni Halya sa bata. Ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Mayumi. Walang nagawa si Mayumi kundi ang maglinis ng natapon habang ramdam niya ang matalim na titig ni Halya sa kanyang likuran. Ang insidente ay maliit, ngunit ang mensahe ay malinaw. Anumang ugnayan na binubuo ni Mayumi sa mga bata ay sisirain ni Halya. Kinagabihan, pinatunayan ni Mayumi na tama ang kanyang hinala. Kinausap siya ni Dakila sa library. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ramdam ni Mayumi ang distansya. "Mayumi, Halya told me what happened this afternoon," panimula nito. "Naiintindihan ko na bago ka pa lang, but I need you to be more careful. Ang kaligtasan ng mga anak ko ang pinakamahalaga." "Sir Dakila, wala po akong kapabayaan." Sinubukan niyang magpaliwanag. "Hindi kita sinisisi." Putol ni Dakila, itinaas ang kamay. "I'm just reminding you of your responsibilities. Ang trabaho mo ay alagaan sila. Just do your job well. Hayaan mo na si Halya sa pagdidisiplina. She is their mother now." Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Mayumi. She is their mother now. Isang ina na nagdudulot ng takot sa sarili niyang mga anak. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa mata ni Dakila, siya ay isang hamak na kasambahay lamang at si Halya ay ang perpektong asawa. Tumango na lamang siya, puno ng pagkadismaya. Bago matulog, pumasok si Mayumi sa silid ng kambal. Nakita niya si Hiraya na abala sa pagguhit sa isang maliit na notebook. Lumapit siya para silipin ito. Ito pala ay isang drawing diary. Ngunit ang mga guhit ay hindi pangkaraniwan para sa isang bata. Binuklat ni Mayumi ang mga pahina. Mayroong guhit ng isang bahay na walang pinto. Isang guhit ng dalawang batang babae na umiiyak sa ilalim ng isang madilim na ulap. At ang huling guhit ay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakalikha si Hiraya ng isang larawan ng isang babaeng may mahabang buhok, kamukhang kamukha ni Halya. Ang bibig nito ay nakabuka sa isang anyong pasigaw, at mula rito ay may mga guhit-guhit na itim na linya patungo sa isang maliit na batang babae na nakayuko sa isang sulok. Ang mga kamay ng malaking babae ay parang mga kuko ng halimaw. Sa ilalim ng guhit, merong isang salita. "Sungit." Niyakap ni Mayumi ang sarili. Ito na ang ebidensya. Hindi ito guni-guni. Ang sakit na nararamdaman ng mga bata ay totoo at isinasali nila ito sa tanging paraan na alam nila. Isinara niya ang kwaderno at inilagay sa ilalim ng unan ni Hiraya. Puno ng galit at pag-aalala, lumabas siya ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Halya mula sa nakabukas na pinto ng library. Ang boses nito ay hindi na malambing.
Ito ay mahina, ngunit puno ng panik. Hindi, hindi pa sapat ang pera. Kailangan ko ng mas marami. Bulong nito sa kausap sa telepono. Bigyan mo pa ako ng panahon. Oo, malapit na. Konting-konti na lang. Aayusin ko to, pangako. Ito na ang huling utang ko sa'yo. Napatigil si Mayumi sa dilim. Utang? Pera? Bigla niyang naunawaan. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa selos o pagkontrol. May mas malalim na dahilan. May mas malaking plano si Helia. At ang mga batang sina Hiraya at Dalisay ay mga sagabal lamang sa kung anuman ang kanyang binabalak. Sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa puso ng Makati, si Dakila Magdiwang ay isang hari sa kanyang sariling kaharian. Ang bawat salita niya ay batas. Ang bawat desisyon niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kanina pa siya nasa gitna ng isang mainit na pagpupulong, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad habang binabasa ang mga numero sa isang malaking screen. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa Villa Estrellas, sa ilalim ng mesa, palihim niyang sinilip ang kanyang telepono. Ang lock screen nito ay isang larawan. Si Halia. Nakangiti habang yakap ang kambal sa hardin. Ang larawan ay perpekto. Ito ang larawan na pilit niyang binubuo muli mula nang mawala si Althea. Ang larawan ng isang buo at masayang pamilya. Para sa kanya, si Halia ang pandikit na muling bumubuo sa mga basag na piraso ng kanyang buhay. Oo, napapansin niya ang lungkot sa mata ng kanyang mga anak kung minsan. Ngunit iniisip niyang ito ay bahagi pa rin ng kanilang pagluluksa. Kailangan lang nila ng panahon. Kailangan lang nila ng isang inang tulad ni Halia. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Halia. Bihira itong tumawag kapag alam nitong nasa meeting siya. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Humingi siya ng paumanhin sa mga kausap at mabilis na sinagot ang tawag sa isang sulok ng conference room. Hello, Hon. What's wrong? Ang narinig niya sa kabilang linya ay ang humihikbing boses ni Halia, puno ng pag-aalala. Dakila! Si Dalisay, hindi siya makahinga ng maayos. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa kanyang pandinig. What? Anong nangyari? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang namula at nangati. I think it's an allergic reaction. Umuwi ka na please, natatakot ako. Walang ano-ano'y tinapos ni Dakila ang pagpupulong. Ang hari ng boardroom ay biglang naging isang amang natataranta. Ang biyahe pa uwi ay parang walang katapusan. Ang bawat segundong paghinto sa trapiko ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagdating niya sa Villa Estrellas, ang perpektong larawan sa kanyang isipan ay gumuho. Sinalubong siya ng tanawing nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Si Dalisay ay nakaupo sa sofa, umiiyak habang hirap na humihinga. Ang balat nito ay puno ng mapupulang pantal. Sa tabi nito ay si Halia na umiiyak din habang paypay ng paypay sa bata. Anong nangyari dito? Tanong ni Dakila. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. I gave her medicine already. The doctor is on his way, humihikbing sabi ni Halia. Dakila, I think it was the cookies. Anong cookies? Naguguluhang tanong ni Dakila. Itinuro ni Halia ang isang kahon ng mamahaling biskwit sa mesa. Kaninang hapon, nakita ko si Mayumi na binibigyan nito si Dalisay. I told her to stop kasi baka hindi pwede sa bata. Pero hindi siya nakinig. Dinampot ni Dakila ang kahon at binasa ang mga sangkap sa likod. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Contains peanuts. Alam ng lahat na si Dalisay ay may matinding allergy sa mani. Ito ang dahilan kung bakit napaka-istrikto nila sa pagkain sa bahay na ito. Ang pag-aalala ni Dakila ay napalitan ng galit. Ang insidente kahapon na ikinuwento ni Halia, ang tungkol sa natapong tsokolate, ay bumalik sa kanyang isipan. Isang kapabayaan. Ngayon, ito na naman.
pero mas malala. Nang dumating ang doktor at natiyak na ligtas na si Dalisay, tinawag ni Dakila si Mayumi sa kanyang silid-aklatan. Ang lugar na dati puno ng init at masasayang alaala, kasama si Althea ay ngayon puno ng tensyon. Umupo si Dakila sa kanyang malaking silyang leather. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng kahoy na mesa sa kanyang harapan. Si Mayumi ay pumasok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala para kay Dalisay, ngunit hindi niya alam ang bigat ng akusasyong naghihintay sa kanya. Mayumi, simula ni Dakila, ang boses ay malamig at walang emosyon. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang allergy ni Dalisay sa mani? Opo, sir. Paulit-ulit po iyong sinabi sa akin nung unang araw ko. Sagot ni Mayumi, naguguluhan. Inilapag ni Dakila ang kahon ng biskwit sa mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Then can you explain this? Bakit mo siya binigyan nito? Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Hindi po ako ang nagbigay niyan, sir. Hinding-hindi ko po gagawin yon. Sisinungaling ka pa? Tumaas ang boses ni Dakila. Nakita kayo ni Halia. Mayumi, ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. I trusted you. Sir, maniwala po kayo sa akin. Nagsusumamong sabi ni Mayumi. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal ko po ang mga anak ninyo. Hindi ko sila sasaktan. Pakiusap, Sir Dakila. Tingnan ninyo po ang mga mata ng mga bata. Makikita ninyo po doon ang totoo. Ngunit ang puso ni Dakila ay sarado na. Ang nakikita niya lang ay ang kanyang anak na muntik ng mapahamak at ang babaeng sa tingin niya ay may kasalanan. Ang tiwala na ibinigay niya ay nasira. I'm sorry, Mayumi, but I can't let you stay here anymore. Deklara niya, ang bawat salita ay mabigat. Hindi ko na pwedeng isugal ang kaligtasan nila. You're fired. Pakiayos na ang mga gamit mo. Gumuho ang mundo ni Mayumi. Ang kanyang misyon, ang kanyang pangako ay biglang naglaho. Tumayo na si Dakila, senyales na tapos na ang usapan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok ang kanyang ina, si Gunita Magdiwang. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tiningnan niya si Mayumi na umiiyak. Pagkatapos ay si Dakila na puno ng galit. Dakila, sabi ni Gunita, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na kayang pumigil sa isang bagyo. Bago ka gumawa ng desisyon, alamin mo muna kung sino talaga ang nagsisinungaling sa pamamahay na ito. Nakatayo si Mayumi sa gitna ng silid-aklatan. Ang mga salita ni Ginang Gunita ay tila isang kalasag na humarang sa nagbabagang galit ni Dakila. Ang desisyon ay hindi nabawi, ngunit nabigyan ito ng pag-aalinlangan. Napagpasyahan ni Dakila na manatili muna si Mayumi sa isang kondisyon, isang pagkakamali pa, at tuluyan na siyang aalis sa Villa Estrellas. Para kay Mayumi, ang pansamantalang pananatili na yon ay isang malaking tagumpay. Isang tagumpay na utang niya sa matandang Magdiwang. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Ginang Gunita sa hardin, hindi niya napigilang magpasalamat. Maraming salamat po, Ma'am Gunita. Kung hindi po dahil sa inyo, marahil po ay... Huwag mo akong tawaging Ma'am. Lola Gunita na lang. Putol ng matanda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Mayumi nang may kakaibang pagsusuri. Alam mo, Iha, mayroon kang isang bagay na nagpapaalala sa akin kay Althea, ang ina ng mga bata. Napatigil si Mayumi sa pagdidilig. Talaga po? Oo. Ang init sa iyong mga mata kapag tinitingnan mo ang kambal. Ganyan-ganyan si Althea sa kanila. Isang pagmamahal na handang maging kalasag. Kwento ni Lola Gunita, ang mga mata ay bahagyang naluluha sa alaala. Maingat niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit at antigong alpiler na pilak, hugis bulaklak ng sampagwita. Sa kanya ito,
Lagi niyang isinusuot. Nais kong itago mo. Naku, Lola, hindi ko po matatanggap yan. Masyado po itong mahalaga. Tanggapin mo na. Igiit ng matanda. Inilalagay ang alpiler sa palad ni Mayumi. Ituring mo itong simbolo na mayroon kang kakampi sa loob ng bahay na ito. Pakiramdam ko, kakailanganin mo. Ang bigat ng maliit na alpiler sa kanyang palad ay bigat ng tiwala. Naramdaman ni Mayumi ang pag-usbong ng determinasyon. Hindi na siya nag-iisa, ngunit ang bawat kislap ng pag-asa sa Villa Estrellas ay may katapat na anino. Ang pagiging malapit ni Mayumi at Lola Gunita ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Halia. Para sa kanya, isa itong alyansang kailangang wasakin. Isang hapon, habang si Halia ay pababa ng engrandeng hagdanan at si Lola Gunita naman ay paakyat, isang aksidente ang naganap. Biglang natapilok si Lola Gunita sa isang scarf na sutla na tila nagkataong naiwan sa isang baitang. Nawalan ito ng balanse at gumulong pababa. Mama! Isang puno ng pagkukunwaring sigaw mula kay Halia na siyang unang-unang dumalo sa matanda. Nagmadaling tumakbo si Mayumi mula sa kusina. Nakita niya si Lola Gunita na nakahandusay sa paanan ng hagdan habang si Halia ay umiiyak at nagpapanik. Ngunit bago ang lahat ng iyon, sa isang saglit, nakita ni Mayumi ang isang mabilis na ngisi sa labi ni Halia bago ito napalitan ng pag-aalala. Salamat sa Diyos at walang nabali sa matanda, mga pasa at galos lang ang natamo. Ngunit ang epekto ng pangyayari ay mas malalim. Kinagabihan, narinig ni Mayumi ang usapan ni Halia at Dakila sa sala. Ang boses ni Halia ay puno ng pekeng pag-aalala. I'm so worried about Mama Dakila, anya. Lately, she's been so forgetful. Minsan, iniiwan niya ang kalan na nakabukas. Ngayon naman, nahulog siya sa hagdan. What if she hurts herself more seriously next time? Baka hindi naligtas para sa kanya ang mag-isa. Nakita ni Mayumi ang plano ni Halia. Hindi lang siya ang target nito, kundi pati na rin si Lola Gunita. Dinudungisan nito ang kredibilidad ng matanda para kung sakaling magsalita ito laban sa kanya, iisipin ni Dakila na ito'y gawa-gawa lamang ng isang nag-uulyaning isip. Doon napagtanto ni Mayumi na hindi sapat ang salita. Hindi sapat ang hinala. Kailangan niya ng patunay. Isang patunay na hindi kayang baluktutin o itanggi. Kinabukasan, habang abala ang lahat, may ginawa si Mayumi. Kinuha niya ang kanyang luma at maliit na digital voice recorder na ginagamit niya noon sa kolehiyo. Maliit lang ito, halos kasing laki lang ng isang posporo. Pumasok siya sa silid laruan ng mga bata. Puno ng kaba, maingat niyang ipinasok ang recorder sa loob ng isang malaking teddy bear na laging nakaupo sa isang sulok. Itinago niya ito sa tumpok ng bulak sa loob at maingat na itinahimuli ang siwang. Pindot niya ang record button bago umalis. Ito ay isang desperadong hakbang, isang sugal. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Lumipas ang araw na puno ng tensyon. Pinakikiramdaman ni Mayumi ang bawat galaw ni Halia, ang bawat salita. Naghintay siya. Hating gabi na nang magkaroon siya ng pagkakataon. Tiniyak niyang tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na silid laruan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang teddy bear, muling tinastas ang tahi at kinuha ang recorder. Bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto, isinara ang pinto at isinaksak ang earphones. Pinindot niya ang play. Sa una, puro katahimikan at mahinang kaluskos lang ang kanyang narinig. Mga boses ng bata na naglalaro. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid laruan. Dalisay, ang boses ni Halia. Malamig at walang buhay, walang lambing. Narinig ni Mayumi ang mahinang paghikbi ng bata. I told you to stop crying, didn't I? Sabi ni Halia. Mas mababa ngunit mas may diin. Your papa is getting suspicious.
Gusto mo bang magalit siya sa'yo? Kasi po, I miss Yaya Mayumi. Narinig ni Mayumi ang basag na boses ni Dalisay. Isang buntong hininga. Pagkatapos ay ang mga salitang nagpayelo sa dugo sa mga ugat ni Mayumi. Ang boses ni Halia ay naging parang bulong ng isang ahas. Listen to me carefully. Kapag nagsabi ka pa ng kahit ano sa papa mo tungkol kay Yaya Mayumi o sa kahit anong nangyayari sa bahay na ito, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang ate Hiraya mo magpakailanman. Natigilan si Mayumi. Ang earphones ay halos mahulog mula sa kanyang mga tainga. Hindi ito isang simpleng pananakot. Ito ay isang banta. Isang pangako ng isang bagay na napakadilim at napakasama. Hawak niya ngayon ang patunay. Ngunit kasabay ng katotohanan ay ang bigat ng isang nakakakilabot na katotohanan. Ang halimaw sa Villa Estrellas ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Para kay Dakila Magdiwang, ang mga problema ay parang mga numero sa isang spreadsheet. Kailangang ayusin, balansehin, at kung maaari, burahin. Ang tensyon sa Villa Estrellas nitong mga nakaraang araw ay isang gusot na pilit niyang inaayos. Ang pagdududa na itinanim ng kanyang ina, ang kakaibang katahimikan ng kanyang mga anak, at ang mga reklamo ni Halia tungkol sa pagiging kakaiba ni Mayumi. Lahat ay mga ingay na sumisira sa perpektong pamilyang pilit niyang itinatayo. Kaya naman, gumawa siya ng isang engrandeng plano. Isang plano na sa tingin niya ay magpapatunay sa lahat, lalo na sa kanyang sarili, na ang lahat ay maayos. Isang sorpresang salo-salo para sa kaarawan ni Halia. Ibinuhos niya ang lahat dito. Ang pinakamahusay na caterer, mga mamahaling bulaklak, at isang listahan ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad. Ito ang kanyang paraan ng pagsigaw sa mundo. Masaya kami, buo kami. Nang gabing iyon, ang Villa Estrellas ay nagliwanag. Ang mga ilaw mula sa hardin ay kumikinang na parang mga alitap-tap. Ang tunog ng malamyos na musika at tawanan ng mga bisita ay pumuno sa hangin nang bumaba si Halia sa engrandeng hagdanan, suot ang isang kumikinang na bestida. Ang reaksyon nito ay perpekto. Mga luha ng kunwari pagkagulat at kaligayahan ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya si Dakila ng mahigpit. "Oh, Dakila, you didn't have to do this," bulong nito. Sapat na para marinig ng mga pinakamalapit na bisita. "Anything for you, my love," sagot ni Dakila. At sa sandaling iyon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Naniwala siyang ang lahat ng karangyaan ito ay katumbas ng kaligayahan. Ngunit habang nagpapatuloy ang gabi, naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam, isang pakiramdam na may mali. Ang mga ngiti ay tila pilit, ang mga tawanan ay masyadong malakas, at ang kanyang mga anak, na dapat ay naroon, ay pinatulog na raw ni Halia dahil masama ang pakiramdam. Sa gitna ng pakikipag-usap sa isang kasosyo sa negosyo, naramdaman ni Dakila ang isang bahagyang tapik sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Mayumi. Ang itsura nito ay balisa. Ang mga mata ay tila may hinahanap. "Sir Dakila, pwede ko po ba kayong makausap saglit? Importante po." Pabulong nitong sabi. Kumunot ang noo ni Dakila. "Mayumi, this is not the right time. Can't it wait?" Iritableng sagot niya. Ayaw niyang masira ang perpektong gabi. "Sir, pakiusap po." Sa pagpupumilit ni Mayumi, nakita ni Dakila ang desperasyon sa mga mata nito. Bago pa siya makatanggi muli, mabilis na kumilos si Mayumi. Ipinasok nito ang isang maliit at matigas na bagay sa bulsa ng kanyang coat. "Pakinggan niyo po iyan kapag nag-iisa na kayo. Para po sa mga bata." At tulad ng isang anino, mabilis itong nawala sa gitna ng mga bisita. Naiwan si Dakila na tuliro. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Isang maliit na voice recorder. Ano na namang drama ito? Ang inis ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkagulat. Ngunit bago pa niya mailabas ang recorder para tingnan,
Lumapit si Halia. May dalang dalawang kopita ng champagne. Ang ngiti nito ay kasing ningning ng mga diamante sa kanyang leeg. "There you are, Hon," sabi nito. Ngunit nang makita nito ang direksyon ng tingin ni Dakila, pababa sa kanyang bulsa, isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkaalerto at pagkatapos, nagkataon siyang natapilok. Oops! Ang laman ng isang kopita ng champagne ay tumapon lahat sa dibdib at coat ni Dakila. "Oh my goodness! I'm so sorry, darling. Ang clumsy ko!" Sigaw ni Halia. Agad na kinuha ang isang serbilyeta. Habang kunwari ipinupunasan niya ang basang coat, ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumasok sa bulsa ni Dakila. Kinuha ang maliit na recorder at itinago sa kanyang maliit na clutch bag. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Si Dakila, na abala sa pagpagpag ng kanyang nabasang damit, ay walang kamalay-malay. "It's fine, Hon. It's fine," sabi ni Dakila. "Magpapalit lang ako sa taas." "Samahan na kita." Alok ni Halia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang mga mata ay puno ng tagumpay. Nang makapasok sila sa kanilang silid, at habang si Dakila ay naghuhubad ng basang coat, palihim na binuksan ni Halia ang kanyang clutch. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang mga daliri at dinurog ang maliit na plastic na recorder hanggang sa marinig niya ang isang mahinang pag-crack. Pagbalik nila sa party, hinanap ng mga mata ni Halia si Mayumi. Nakita niya ito malapit sa kusina. Ang mukha ay puno ng pag-asa habang nakatingin kay Dakila. Nagtama ang kanilang mga mata. Ibinigay ni Halia kay Mayumi ang isang maliit at mapang-asar na ngiti bago tumalikod. Doon nalaman ni Mayumi na nabigo siya. Ang natitirang oras ng party ay lumipas na parang isang panaginip para kay Dakila. Ngunit nang paalis na ang mga huling bisita, lumapit si Halia sa kanya. Ang mukha ay nagbago mula sa pagiging masaya tungo sa pagiging biktima. "Dakila," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "That yaya. She tried to ruin our night." Ikinuwento nito ang isang bersyon ng pangyayari kung saan si Mayumi ay bastos at nagbanta na gagawa ng eksena kung hindi siya kakausapin ni Dakila. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng tahimik na ngayong bahay, huminto si Halia sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon. "That girl is a threat to this family. Kailangan nating malaman kung sino talaga siya. Kung ano ang tunay niyang motibo." Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid si Halia sa kanilang silid, nakita ni Dakila na pumasok ito sa library. Sinundan niya ito at nakita niya itong may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing o nag-aalala. Ito ay matigas, malamig, at puno ng utos. "I don't care how much it costs," sabi ni Halia sa kausap. "I want you to find out everything about a certain Mayumi Sinag. Every single dirty secret she has. I want to destroy her." Sa loob ng 3 araw, naghintay si Halia. Ang bawat oras ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na siya mismo ang nagpatayo. Hindi siya nagpanik, hindi siya nagmadali. Sa halip ninamnam niya ang bawat sandali ng paghihintay, tulad ng isang mandaragit na tahimik na nagmamasid sa kanyang biktima. Alam na sa huli, ito ay tiyak na mahuhulog sa kanyang bitag. Nang dumating ang tawag mula sa pribadong investigador, nasa kanyang vanity table si Halia, naglalagay ng mamahaling cream sa kanyang mukha. Sinagot niya ang telepono nang may pagkainip. "What do you have for me?" Malamig niyang tanong. "Nakuha ko na, ma'am," sabi ng boses sa kabilang linya. "Mayumi Sinag." Pekeng pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Mayumi De Leon. Isang sandali ng katahimikan. De Leon, ang apelyido ng yumaong asawa ni Dakila. Pinsan siya ni Althea De Leon, patuloy ng investigador. Isang ngangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Halia
habang nakatingin sa kanyang perpektong refleksyon sa salamin. Hindi ito isang simpleng nangiti ng kaligayahan. Ito ay isang nangiti ng purong tagumpay. Ang ngiti ng isang manlalaro ng ajedrez na nakita na ang kanyang daan patungo sa checkmate. Ito na. Ito na ang sandatang wawasak hindi lang kay Mayumi, kundi sa lahat ng multo ng nakaraan na pilit sumisira sa kanyang perpektong buhay. Good. I-print mo lahat ng ebidensya, birth certificate, mga lumang litrato, kahit ano. Ipadala mo sa akin sa isang selyadong sobre. Ngayon din. Nang dumating ang sobre kinahapunan, binuksan niya ito ng may seremonyal na pag-iingat. Bawat dokumento, bawat lumang litrato ni Mayumi kasama si Althea at ang pamilya nito ay parang isang baraha sa kanyang nanalong kamay. Ito na ang kanyang alas. Ngayon, kailangan na lang niyang iset up ang entablado para sa kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Tinawagan niya si Dakila sa opisina. Ang kanyang boses ay maingat na tinimpla ng pagkasindak at kalungkutan. Dakila, kailangan mong umuwi ng maaga. Anya, may kasamang pekeng hikbi. May nalaman ako. Tungkol kay Mayumi. Kailangan nating mag-usap bilang isang pamilya. Please, isama mo si Mama. Nakuha niya ang gustong reaksyon, pag-aalala, pagmamadali. Ang perpektong kondisyon para sa isang isip na madaling manipulahin. Kinagabihan, natipon silang lahat sa formal na sala. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Dakila ay nakaupo sa isang silya, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Si Lola Gunita ay nasa tabi nito. Ang mga mata ay matamang nakamasid kay Halia. Tila sinusubukan basahin ang susunod nitong galaw. At si Mayumi, na ipinatawag mula sa kusina, ay nakatayong hindi mapakali, ramdam na may masamang mangyayari. Huminga ng malalim si Halia. Oras na para umarte. Pinatawag ko kayong lahat dahil hindi ko na kayang itago ito. Panimula niya, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Dakila, ang kanyang mga mata ay nagpapaawa. Alam mo kung gaano kita kamahal, Dakila, at kung gaano ko kamahal ang pamilyang ito. Ginawa ko ang lahat para maging mabuting ina, kina Hiraya at Dalisay. Tumingin siya kay Mayumi. Ang kanyang tingin ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Kaya napakasakit para sa akin na malaman na ang taong pinagkatiwalaan natin sa loob ng ating pamamahay ay may itinatagong madilim na sikreto. Halia, what is this all about? Just tell us, sabi ni Dakila. Nawawalan na ng pasensya. Hindi sumagot si Halia. Sa halip, kinuha niya ang selyadong sobre mula sa kanyang tabi. Dahan-dahan niya itong binuksan. At sa isang mabilis ngunit dramatikong galaw, inihagis niya ang laman nito sa ibabaw ng mababang mesang salamin. Nagsabog ang mga papel at litrato. Isang kopya ng birth certificate. Mga litrato ng isang mas batang Mayumi na masayang nakangiti sa tabi ng pinsan nitong si Althea. Ano to? Tanong ni Dakila. Dinampot ang isang litrato. Tingnan mo, sabi ni Halia. Ang boses ay tumigas na, puno ng akusasyon. Hindi siya si Mayumi Sinag. Yan ang kasinungalingan niya. Itinuro niya si Mayumi na ngayon ay namumutla na parang papel. Ang tunay niyang pangalan ay Mayumi D.E. Leon. Pinsan siya ng yumaong asawa mo, Dakila. Pinsan siya ni Althea. Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog sa tahimik na silid. Nakita ni Halia ang pagkagulat sa mukha ni Dakila. Isang pagkagulat na mabilis na nahaluan ng sakit at pagtataksil. Maging si Lola Gunita ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. She's a spy! Patuloy ni Halia, ang kanyang boses ay tumataas na, puno ng makatarungang galit. Ipinadala siya rito ng pamilya nila. Para sirain tayo. Para sirain ang pamilya natin. Para guluhin ang isip ng mga bata. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang plano niya? Baka ang yaman mo naman ang habol niya. Bawat akusasyon ay isang patalim na itinarak niya
Hindi lang kay Mayumi, kundi pati na rin sa puso ni Dakila. Alam niyang sa lahat ng bagay, ang pinakakinasusuklaman ni Dakila ay ang pagtataksil. At ang madamay ang pangalan ni Althea, ito ang ultimong paglapastangan. Nakatayo si Mayumi, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang sikreto ay nakalantad na sa pinakamasamang paraan. Naramdaman ni Halia ang alon ng tagumpay. Wala nang makakapagligtas ngayon sa yaya. Tapos na ang laro. Ang lahat ng mata ay napunta kay Dakila. Naghihintay ng kanyang hatol. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi maipintang emosyon. Galit, sakit, pagkalito. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi kay Halia, kundi kay Mayumi na nanginginig sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay mahina, ngunit puno ng bigat. Totoo ba ito, Mayumi? Ang tanong ni Dakila ay hindi isang sigaw. Isa itong bulong na puno ng bigat, mas matalim pa kaysa sa isang punyal. Hinubad nito ang lahat ng lakas sa katawan ni Mayumi. Sa isang iglap, siya ay hubad sa harap ng kanilang mga mapanghusgang mata. Hindi na ang mapagkakatiwala ang yaya, kundi isang sinungaling, isang impostor. Tumango siya, hindi magawang magsalita. Ang simpleng paggalaw na yon ay ang kanyang pag-amin, at yun lang ang kailangan ni Dakila. Bakit? Tanong muli ng lalaki. Ang boses ay basag na, pinaghalong galit at pighati. Bakit mo itinago? Anong kailangan mo sa pamilya ko? Sir Dakila, wala po akong masamang intensyon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng boses, ngunit ito'y nanginginig at puno ng luha. Nangako po ako kay Ate Althea bago siya mawala. Nangako po ako na babantayan ko ang mga bata. Nalaman ko po na nag-asawa kayong muli. Natakot po ako na baka hindi niyo ako tanggapin kung malaman ninyo kung sino ako. Pero kailangan kong makalapit sa kanila. Isang kasinungalingan, sigaw ni Halia, sinamantala ang pagkakataon. Huwag kang maniwala sa kanya, Dakila. Ginamit niya ang pangalan ni Althea para sa sarili niyang interes. Ngunit hindi na nakikinig si Dakila sa kanya. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Para sa kanya, ang lahat ay konektado na ngayon. Ang mga kapabayaan ni Mayumi, ang kanyang pagpupumilit na makialam, ang mga kakaibang ikinikilos ng mga bata. Lahat ay bahagi ng isang malaking panlilinlang. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya, hindi lang ni Mayumi, kundi pati na rin ng alaala ng kanyang yumaong asawa. Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa mga sinasabi mo. Malamig na sabi ni Dakila. Ang bawat salita ay parang yelo. Ang alam ko lang, nagsinungaling ka. Pumasok ka sa bahay ko, nakuha mo ang tiwala ko, nilinlang mo kaming lahat. Sir, pakiusap, pakinggan niyo po ako. Tapos na tayo, Mayumi. Putol ni Dakila. Ang kanyang boses ay pinalna. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang mga salitang yon ay ang huling dagok. Gumuho ang lahat. Walang anumang paliwanag ang makakapagpabago pa sa kanyang desisyon. Tumingin si Mayumi kay Lola Gunita, naghahanap ng tulong, ngunit maging ang matanda ay nababalot ng pagkalito, hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Nang may dignidad na natitira, tumango si Mayumi. Masusunod po. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad paakyat ng hagdan patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Narinig niya ang mahinang tagumpay sa boses ni Halia habang inaalo nito si Dakila. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang 2 bata na maiiwan sa kamay ng isang halimaw. Habang inililigpit niya ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag, bumukas ang pinto. Sina Hiraya at Dalisay, na marahil ay nagising sa ingay, ay nakatayo roon.
Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Yaya Mayumi, aalis ka po ba? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Hindi kinaya ni Mayumi. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kambal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanilang maliliit na katawan. Shh! Babalik si Yaya, okay? Pagsisinungaling niya, habang ang sarili niyang luha ay walang tigil sa pag-agos. Magpapakabait kayo ha? Alagaan niyo ang isa't isa. Wag po! Wag po kayong umalis! Humagulgol si Dalisay, kumakapit sa kanyang damit na tila doon nakasalalay ang kanyang buhay. Sino na po ang magbabasa sa amin ng kwento? Iiwan niyo rin po kami? Ang bawat salita ay isang sundang sa puso ni Mayumi. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha. Hiraya, Dalisay, makinig kayo. Sabi niya, sinisikap na maging matatag. Kahit nasaan si Yaya, mahal na mahal ko kayo. Hinding-hindi ko kayo kalilimutan. Pangako. Hinalikan niya sila sa noo sa huling pagkakataon bago dahan-dahang kinalas ang kanilang mga yakap. Ang pagtalikod sa kanila ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Pagbaba niya ng hagdan, dala ang kanyang bag, naabutan niya si Halia na nag-aabang sa may pinto, nakahalukip-kip. Nakatayo ito sa itaas na palapag sa may balkonahe, pinapanood ang eksena sa ibaba na parang isang reyna na nanonood ng paglisan ng isang alipin. Walang sinabi si Mayumi. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ngunit habang binubuksan niya ang malaking pinto, ang sigaw at iyak ng kambal mula sa itaas ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Yaya Mayumi, wag po, Yaya! Ang kanilang mga sigaw ay puno ng purong sakit at pag-abandona. Napapikit si Mayumi, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang sariling humagulgol. Nang makalabas siya sa malaking tarangkahan ng Villa Estrellas at muli itong nagsara sa kanyang likuran, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kabiguan. Ang mansyon ay tila isang dambuhalang puntod at sa loob nito ay inilibing niya ang kanyang pangako at ang pag-asa ng dalawang musmos na bata. Lahat ay nawala. Sa kabilang banda, sa loob ng Villa Estrellas, si Dakila na nagkulong sa kanyang library ay nakarinig din ng mga sigaw. Ang bawat iyak ng kanyang mga anak ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinukumbinsi ang sarili na ginawa niya ang tama. Ngunit kinagabihan, habang dumadaan siya sa tapat ng silid ng kambal, narinig niya ang isang tunog na tuluyang sisira sa kanyang paninindigan. Ito ang hikbi ni Dalisay. Sa gitna ng kanyang pagkakatulog, isang bulong na puno ng takot mula sa kaibuturan ng kaluluwa nito. Yaya Mayumi, wag mo akong iwan sa halimaw. Natigilan si Dakila. Halimaw. Hindi Mami Halia. Hindi Tita Halia, kundi halimaw. Sa unang pagkakataon, isang bitak ang lumitaw sa kanyang perpektong larawan. Isang nakakakilabot na bitak ng pagdududa. Ang salitang halimaw ay hindi isang salita na basta-basta binibitawan ng isang bata. Lalo na sa gitna ng isang panaginip kung saan lumalabas ang mga pinakatatagong takot. Ang salitang yon ay tumarak sa isipan ni Dakila na parang isang bubog ng salamin at sa bawat paggalaw niya, sa bawat paghinga, nararamdaman niya ang sakit nito. Sa sumunod na mga araw, ang Villa Estrellas ay naging isang teatro ng pagkukunwari para kay Dakila. Ngumingiti siya sa almusal. Hinahalikan niya si Halia bago umalis papuntang opisina. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, siya ay isa ng ibang tao. Isa ng espiya sa sarili niyang pamamahay. Sinimulan niyang magmasid, hindi na sa paraan ng isang mapagmahal na asawa, kundi sa paraan ng isang investigador. Napansin niya ang mga bagay na dati pinipili niyang huwag pansinin. Ang kawalan ng pasensya ni Halia kapag inaakala nitong hindi siya nakatingin.
ang marahas na paghila sa kamay ni Hiraya kapag mabagal itong maglakad, ang matalim na titig na ipinupukol nito kay Dalisay kapag hindi nito nauubos ang pagkain. Maliliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang nakakakilabot na larawan. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Walang nakakaalam. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Narinig niya ang boses ni Halia mula sa sala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang mga laruan mo pagkatapos mong gamitin? Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay matigas at puno ng pagbabanta. Gusto mo bang itapon ko lahat ng yan sa laba? Opo, Mami Halia. Narinig niyang sagot ni Dalisay, nanginginig. Mabilis na nagbago ang tono ni Halia nang maramdaman nitong may tao sa likod. Paglingon nito at pagkakita kay Dakila, isang matamis na ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito. Oh darling, you're home early. Tinuturuan ko lang si Dalisay na maging mas responsable. Di ba, anak? Ngumiti si Dakila. Isang pekeng ngiti. That's good. Ngunit ang nakita niya ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog si Halia, dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kanyang library. Ang lugar na ito, na dati kanyang kanlungan, ay ngayon naging kanyang war room. Una niyang ginawa ay i-access ang security server ng bahay. Dati, para sa kanya, ang mga kamera ay para lamang sa proteksyon laban sa mga magnanakaw. Ngayon, nalaman niyang ang tunay na banta ay nasa loob na pala. Pinanood niya ang mga recording mula sa mga nakaraang linggo. Pinast forward ang mga ordinaryong eksena at humihinto sa mga sandaling mag-isa si Halia kasama ang mga bata. Walang audio, pero sapat na ang mga imahe para durugin ang kanyang puso. Nakita niya ang marahas na pag-agaw ni Halia sa tablet ni Hiraya. Nakita niya ang halos hindi makitang pagtulak nito kay Dalisay nang hindi ito sumunod agad. Nakita niya ang pag-irap at pagbuka ng bibig nito sa paraang alam niyang ito'y isang galit na sigaw. At pagkatapos ng bawat insidente, kapag may ibang taong paparating, nakita niya ang mabilis na pagbabago mula sa isang mangkukulam tungo sa isang perpektong anghel. Ang lahat ng pagdududa ni Dakila ay naglaho. Napalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Pinakasalan niya ang isang halimaw. Ngunit bakit? Ano ang motibo? Hindi sapat ang simpleng pagiging masama. Dapat may mas malalim na dahilan. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Ang siyasatin ang pananalapi ni Halia. Bilang asawa, binigyan niya ito ng access sa malaking pera, isang testamento ng kanyang buong tiwala. Ngayon, ang tiwalang yon ay abo na. Binuksan niya ang mga online statement ng mga credit card nito. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Libu-libong piso na ginastos sa mga luxury brand, mga alahas, mga mamahaling party na hindi niya alam. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang malalaking cash advance. Paulit-ulit. At nang mas lumalim pa ang kanyang paghuhukay, nakita niya ang mga transfer sa mga account na may pangalan ng mga kilalang online casino. Mga utang na nakakalula, na pilit tinatago sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na abogado. Hindi alintana ang 10 oras ng gabi. Attorney Robles, pasensya na sa oras, sabi niya. Ang boses ay seryoso. May itatanong lang sana ako, tungkol sa last will ko. May nag-inquire bang iba tungkol dito kamakailan lang? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Actually, Mr. Magdiwang, sagot ng abogado, tumawag ang asawa ninyo, si Mrs. Halia, noong 1 linggo. Nagtatanong siya tungkol sa mga proseso kung sakaling may di inaasahang mangyari. Kung paano maililipat ang assets sa pangalan niya. Pagkababa niya ng telepono, napasandal si Dakila sa kanyang upuan.
Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang pagmamadali, ang mga utang, ang pagmamanipula, ang kalupitan sa mga bata. Si Hiraya at Dalisay ay hindi lang biktima ng galit, sila ay mga balakid. Mga balakid sa pagitan ni Halia at ng salaping magliligtas dito. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga salita ni Mayumi sa library noong gabing iyon. Tingnan ninyo po ang mga mata ng mga bata. Makikita ninyo po doon ang totoo. At isa pa, ang sinabi nito sa party, para po sa mga bata. Ang drawing diary. Naalala niya ang sinabi ni Mayumi na may kakaiba sa mga guhit ni Hiraya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya palabas ng library, paakyat sa hagdan, patungo sa silid ng kanyang mga anak. Pumasok siya sa madilim na kwarto. Ang payapang mga mukha ng kambal na natutulog ay parang mga anghel. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang puso. Gaano katagal na silang nagdurusa sa ilalim ng kanyang bubong? Gaano siya naging kamanhid? Gaano siya naging bulag? Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Hiraya. Maingat na parang isang magnanakaw, sinilip niya ang ilalim ng unan nito. At nandoon nga, isang maliit na notebook na may kulay rosas na pabalat. Dala ang notebook, bumalik siya sa library. Umupo siya at nanginginig ang mga kamay na binuklat ang bawat pahina. Nakita niya ang mga guhit na dati nang nakita ni Mayumi. Ang bahay na walang pinto. Ang dalawang batang umiiyak sa ilalim ng ulan. Bawat pahina ay isang tahimik na sigaw ng tulong na hindi niya narinig. At pagkatapos, narating niya ang huling pahina, ang huling guhit. Ito ay simple, gawa ng isang bata. Ngunit ang mensahe nito ay mas malinaw at mas nakakakilabot kaysa sa kahit anong litrato. Isang bangin. Sa tuktok ng bangin may dalawang stick figure. Isang babaeng may mahabang itim na buhok, nakangiti. Si Halia. Itinutulak nito ang isa pang babae na may kulot na buhok, si Althea. Ang babaeng may kulot na buhok ay nahuhulog at sa ilalim ng guhit, isinulat sa pautal-utal na letra ng isang bata ang mga salitang gumuho sa buong mundo ni Dakila. Siya ang pumatay kay Mami. Nabitawan ni Dakila ang notebook. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang aksidente. Ang pagkahulog ni Althea sa hiking trip nila noon. Ang nag-iisang saksi ay si Halia, na noon ay matalik na kaibigan pa lang nila. Ang lahat ay bumalik sa kanya sa isang nakakayanig na alon ng katotohanan. Hindi lang pala halimaw si Halia. Hindi lang siya isang manloloko at manggagamit. Isa siyang mamamatay tao. Ang katahimikan sa library ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Si Dakila ay nakaupo sa kanyang silya, ang notebook ni Hiraya ay nakabukas pa rin sa kanyang harapan. Ang guhit ng isang bata ang gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog, ngunit ang kanyang paggising ay isang bangungot. Ang asawang pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ay isang mamamatay tao. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang purong galit. Gusto niyang sugurin si Halia sa kanilang silid. Gusto niyang isigaw sa mukha nito ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi. Ang isang marahas na komprontasyon ay magbibigay lamang dito ng pagkakataong tumakas o magsinungaling muli. Kailangan niya ng isang plano. Isang plano na hindi lang maglalantad sa kanyang mga kasalanan, kundi magbibigay din ng hustisya para kay Althea at sa kanyang mga anak. At para doon, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ang nag-iisang taong nakakita ng katotohanan mula pa sa simula. Kinabukasan, gumawa siya ng isang dahilan para umalis ng maaga. Nagtungo siya sa isang maliit at tahimik na kapihan sa kabilang dulo ng syudad, isang lugar na alam niyang malayo sa mundo ni Halia. Doon, sa isang sulok, naghihintay ang babaeng itinaboy niya, si Mayumi. Nang makita siya ni Mayumi, walang emosyon ang mukha nito. Malamig.
puno ng pag-iingat. Naupo si Dakila sa tapat niya at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan, wala siyang yaman, isa lang siyang amang nagkamali. Salamat sa pagpunta mo, basag ni Dakila sa katahimikan. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Tanong ni Mayumi. Ang formalidad ay isang pader sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Dakila. Inalis niya ang kanyang yabang, ang kanyang pride, at ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Tiningnan niya si Mayumi ng diretso sa mata at hinayaan nitong makita ang lahat ng pagsisisi sa kanyang kaluluwa. Patawarin mo ako, Mayumi, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako sa pagiging bulag, sa pagiging bingi, sa lahat. Tama ka sa lahat ng bagay. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Mayumi. Dahan-dahang gumuho ang pader na itinayo nito. Alam ko na, patuloy ni Dakila. Lahat. Ang tungkol sa pera, ang pananakit niya sa mga bata, at ang tungkol kay Althea. Ang huling mga salita ay nagpabago sa lahat. Nakita ni Mayumi ang sakit sa mga mata ni Dakila at nalaman niyang nagsasabi ito ng totoo. Pakiusap, Mayumi. Tulungan mo ako. Pagsusumamo ni Dakila. Tulungan mo akong itama ang lahat ng ito. Tulungan mo akong iligtas ang mga anak ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mayumi, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas. May makikinig na. May gagawa na ng tama. Tumango siya. Ano po ang plano? Bumalik si Dakila sa Villa Estrellas na may bagong determinasyon. Ngayon, siya na ang magaling na aktor. Sinalubong niya si Halia ng isang mainit na yakap at isang matamis na halik habang ang kanyang kalooban ay nasusuklam. Hon, I have a surprise for you, sabi niya, puno ng kasabikan. Next week is our first anniversary. Magpapaparty ako. Isang maliit na selebrasyon para sa ating dalawa lang at kay Mama. At sa gabing yon, pipirmahan ko na ang trust fund na matagal mo nang hinihiling. Lahat para sa'yo. Nakita niya ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Halia na mabilis nitong tinakpan ng pekeng pagpapakumbaba. Oh, Dakila, hindi mo kailangang gawin yan. I want to... Igiit niya. You deserve it. You deserve everything. Sa sumunod na mga araw, si Dakila ang naging perpektong asawa. Mga bulaklak, mga regalo, mga matatamis na salita. Bawat kilos niya ay isang kalkuladong hakbang para pakalmahin ang hinala ni Halia, para paniwalain itong hawak na nito ang mundo sa kanyang mga palad. Habang nangyayari ito, si Mayumi naman, sa tulong ni Lola Gunita, ay nagsimulang kumilos. Lihim siyang ipinapasok ni Lola Gunita sa mansyon kapag wala si Halia. Ang kanilang misyon, kausapin ang mga bata. Sa silid laruan, niyakap ni Mayumi ng mahigpit ang kambal. Hiraya, Dalisay, makinig kayo. Sabi niya sa dalawang batang sabik na sabik sa kanya. Hindi na kayo kailangang matakot. Nandito na si Papa at si Yaya. Poprotektahan namin kayo. Pero kailangan namin ng tulong ninyo. Kailangan ninyong maging matapang. Kaya niyo bang sabihin kay Papa ang lahat ng ginagawa ni Mami Halia? Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Ngunit nakita rin niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Tumango si Hiraya. Para hindi na po siya bumalik? Oo, anak. Para hindi na siya bumalik. Sagot ni Lola Gunita, hinahaplos ang buhok ng apo. Sa gabi ng anniversary party, habang naghahanda si Halia sa kanilang silid, abala naman si Dakila sa ibaba. Ang sala ay pinalamutian ng mga bulaklak at kandila. Ngunit sa likod ng mga palamuti, may ibang inihahanda si Dakila. Maingat niyang ikinabit ang maliliit na high-definition camera sa mga sulok na hindi mapapansin, sa likod ng isang florera, sa pagitan ng mga libro sa estante. Naglagay din siya ng maliliit na mikropono sa ilalim ng mesa at malapit sa sofa. Ang lahat ay konektado sa isang laptop
na itinago niya sa kanyang library, handa nang i-record ang lahat. Nang matapos siya, tumayo siya sa gitna ng sala. Ito na ang entablado, ang mga ilaw, ang musika, ang mga dokumento ng Peking Trust Fund na nasa ibabaw ng mesa, lahat ay parte ng kanyang bitag. Narinig niya ang mga yabag ni Halia pababa ng hagdan. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Halia. Suot ang isang napakagandang pulang bestida. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Ngumiti siya kay Dakila, isang ngiti na nagsasabing, "Akin na ang lahat." Ngumiti pabalik si Dakila. Hindi niya alam na hindi ito isang selebrasyon. Isa itong pagtutuos. Ang sala ay naliligo sa malambot na liwanag ng mga kandila. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at ng isang pabangong napakamahal. Para kay Halia, ito ang amoy ng tagumpay. Naupo siya sa sofa na parang isang reyna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinitingnan ang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Sa tabi niya si Dakila ay nagbubuhos ng alak sa 2 kopita. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado at kalkulado. "To us," sabi ni Dakila. Itinaas ang kanyang kopita. "To our future." "To our future," sagot ni Halia. Ang kanyang ngiti ay abot sa mga mata. Kinuha niya ang ballpen. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Ang katapusan ng lahat ng kanyang mga problema. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Isang click. At pagkatapos, ang malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding, na kanina'y nagpapakita lang ng mga nagagandahang tanawin, ay biglang naging itim. Kumunot ang noo ni Halia. Anong nangyari? Hindi sumagot si Dakila. Ngumiti lang ito. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngangiting malamig. At pagkatapos, muling nagliwanag ang screen. Pero hindi na tanawin ang laman nito, kundi isang pamilyar na lugar. Ang silid laruan ng Villa Estrellas. At doon, sa gitna ng screen, ay si Halia mismo. Ang kanyang mukha ay hindi na anghel, kundi isang demonyo. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang mga laruan mo?" Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong sala, distorted at masama. Nanlaki ang mga mata ni Halia. Nabitawan niya ang ballpen. Tumingin siya kay Dakila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang takot. "Dakila, what is this? Anong kalokohan to?" Ngunit ang palabas ay nagpatuloy. Sunod-sunod na lumabas ang mga video clip. Siya habang marahas na hinihila ang kamay ni Hiraya. Siya habang itinutulak si Dalisay. Siya habang binubulungan ng bata ng mga masasakit na salita. Kasama ba yan sa pagiging mabuting ina? Tanong ni Dakila. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Hindi. That's edited. Sinasabotahe mo ako." Sigaw ni Halia tumayo. Kasabay ng pagtayo niya ang pinto ng sala ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Lola Gunita. At sa likod niya, hawak ang kamay ng matanda, ay si Mayumi. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Halos hysterical na sigaw ni Halia. Itinuturo si Mayumi. "Nandito siya para marinig ang katotohanan," sagot ni Lola Gunita. Ang kanyang boses ay matatag na parang bato. Biglang nagbago ang nasa screen. Isang audio waveform ang lumitaw. At pagkatapos, umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang boses na kilalang-kilala ni Halia. Ang sarili niyang boses na nakuha mula sa recorder ni Mayumi. "Kapag nagsabi ka pa ng kahit ano sa papa mo, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang ate Hiraya mo, magpakailanman." "Sinungaling!" sigaw ni Halia. Ang kanyang perpektong ayos ay nagsisimula ng masira. "Lahat yan gawa-gawa lang. That bitch is trying to frame me." Tumingin siya kay Dakila, naghahanap ng kakampi. "Dakila, please. You have to believe me. Mahal kita." "Pagmamahal?" Tumawa si Dakila.
Isang tawang walang kagalakan. Ang pag-ibig ba ang dahilan kung bakit mo tinawagan ang abogado ko para alamin kung paano mo makukuha ang pera ko? Ang pag-ibig ba ang dahilan kung bakit ka baon sa utang sa mga kasino? Bawat tanong ay isang sampal na hindi niya nakikita. Namutla si Halia. Paano? Paano niya nalaman? Wala kang pakialam sa akin. Wala kang pakialam sa pamilyang ito. Ang tanging mahal mo ay ang pera. Sabi ni Dakila. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Halia. Ang maskara ng anghel ay tuluyan ng nalaglag. Ang lumitaw ay ang tunay niyang mukha. Isang mukha ng isang taong nasukol, puno ng galit at desperasyon. Oo, tama ka. Umamin siya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung binigay mo lang sana sa akin ang lahat ng gusto ko, hindi na sana aabot sa ganito. Kasalanan ng mga buwisit mong anak na laging pabigat. At kasalanan ng multo ng perpekto mong asawa na hindi ka magawang lubayan. Habang sinasabi niya ito, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang dalawang bata, sina Hiraya at Dalisay, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Hindi sila umiiyak. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng isang tapang na ngayon lang nila natagpuan. Hindi po totoo yan, sabi ni Hiraya. Ang kanyang maliit na boses ay malinaw at matatag. Itinuro niya si Halia. Sinungaling ka! Ikaw ang masama! At nakita po kita. Dagdag ni Dalisay, nanginginig ngunit hindi umaatras. Nakita ko po. Sa picture, tinulak mo po si Mommy. Ang huling revelasyon ay ang huling pako sa kabaong ni Halia. Ang pag-amin ng mga bata na sinamahan pa ng drawing diary na hawak ngayon ng isang pulis. No! Mga bata lang yan. Nagsisinungaling sila. Brainwashed sila ng yaya na yan. Sigaw ni Halia. Sinusubukang manlaban hanggang sa huli. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit ang mga pulis. Halia Serrano Magdiwang, you are under arrest for child abuse. And you are a person of interest in the death of Althea de Leon. Sabi ng isang pulis habang ipinupusasan ang kanyang mga kamay. Nawala ang lahat ng lakas ni Halia. Nagpumiglas siya, sumigaw, nagmura. Ngunit wala nang nakikinig. Habang hinihila siya palabas ng mansyon na dati kanyang kaharian, ang huling nakita niya ay ang mga mata ni Dakila. Hindi na mga mata ng isang lalaking umiibig, kundi mga mata ng isang estranghero, puno ng yelo at pagkasuklam. Nang mawala na ang mga pulis at si Halia, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tila ang buong bahay ay nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon. Dahan-dahang lumingon si Dakila sa kanyang mga anak. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong mas matindi pa. Ang bigat ng kanyang pagsisisi. Lumuhod siya sa harap nila. Hindi na ang makapangyarihang CEO, kundi isang amang wasak. Tumingin siya sa kanilang mga mata. At sa wakas, nakita na niya ang lahat ng sakit na hindi niya nakita noon. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. At sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang salita lang ang paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig. Isang pagsusumamo na alam niyang matatagalan bago mapakinggan. Patawarin niyo si Papa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang Villa Estrellas ay unti-unting nagbago. Ang dating malamig at tahimik na mga pasilyo ay napuno na ng mga tunog na dapat sana'y matagal nang naririnig dito. Ang halakhak ng mga bata, ang tunog ng kanilang mga paang naghahabulan sa damuhan, at ang malamyos na himig ng isang pamilyang muling natututong mabuo. Wala na ang mga mamahaling palamuti na ipinalagay ni Halia. Napalitan ang mga ito ng mga larawang nakakwadro, mga litrato ni Hiraya at Dalisay na nakangiti, mga drawing na idinikit sa pinto ng refrigerator, at mga lumang litrato ni Althea
na muling inilabas mula sa baul. Ang bahay ay hindi na isang palasyo na nagpapakita ng yaman, kundi isang tahanang naglalaman ng mga alaala at pag-asa. Si Dakila Magdiwang ay isa na ring ibang tao. Iniwan niya ang trono sa kanyang kaharian sa Makati. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya. Piniling pamahalaan na lamang ito mula sa kanyang home office. Ang oras na dati ginugugol niya sa mga board meeting ay inilaan na niya ngayon sa mga bagay na mas mahalaga. Isang hapon, sa malawak na hardin, nakaluhod si Dakila sa lupa. Hindi na siya suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at pantalon na may mga mantsa ng lupa. Kasama niya sina Hiraya at Dalisay. Magkakasama silang nagtatanim ng isang maliit na puno ng mangga. Dahan-dahan lang sa pagdilig, Dalisay, baka malunod ang ating baby tree. Paalala ni Dakila, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Papa, kailan po siya magkakaroon ng bunga? Tanong ni Hiraya habang maingat na inilalagay ang lupa sa paligid ng puno. Matagal pa, anak, sagot ni Dakila. Ginugulo ang buhok ng anak. Kailangan nating itong alagaan araw-araw. Parang pagmamahal, kailangan ng panahon at pasensya para lumago at mamunga. Mula sa di kalayuan, sa may beranda, tahimik silang pinapanood ni Mayumi at Lola Gunita. Si Mayumi ay nanatili, hindi na bilang isang yaya na may takot at pag-aalinlangan, kundi bilang isang pundasyon ng pamilya. Isang presensyang nagbibigay ng init at katiwasayan. Hindi na siya tinatawag na yaya ng mga bata, kundi Tita Mayumi. Salamat sa iyo, Iha, sabi ni Lola Gunita, habang nakatingin sa kanyang anak at mga apo. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa bahay na ito. Hindi po, Lola. Sila po ang liwanag, sagot ni Mayumi. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kailangan lang po nilang may mag-alaga para hindi ito mamatay. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nagkaroon ng pagkakataon sina Dakila at Mayumi na mag-usap ng sila lang. Nakaupo sila sa veranda. Pinapanood ang mga bituin na unti-unting lumalabas sa kalangitan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan ng sapat, Mayumi, sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Iniligtas mo sila. Iniligtas mo ako mula sa sarili ko. Ginawa ko lang po ang tama, Dakila, sagot ni Mayumi. Wala na ang sir. Ang formalidad ay matagal nang naglaho. Ginawa ko dahil mahal ko sila at dahil alam kong iyon din ang gusto ni Ate Althea. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang katahimikang awkward, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Walang pag-amin ng pag-ibig na naganap. Walang mga pangakong binitiwan. Ang kanilang ugnayan ay hindi isang nag-aapoy na romansa, kundi isang bagay na mas malalim. Isang partnership na binuo mula sa abo ng isang trahedya, pinagtibay ng pagmamahal para sa dalawang bata. Alam ko na hindi ko na maibabalik ang nakaraan, sabi ni Dakila, tila kinakausap ang kanyang sarili. At habang buhay kong dadalhin ang pagsisisi, pero sisiguraduhin kong ang bawat araw mula ngayon ay magiging isang pagkakataon para bumawi. Maya-maya pa, pumasok na sila sa loob. Oras na para matulog ang kambal. Sa kanilang silid, na ngayon ay mas makulay at puno ng mga librong pambata, naupo si Dakila sa gilid ng kama. Sa kabilang kama naman ay naupo si Mayumi. Anong kwento ang gusto ninyo ngayong gabi? Tanong ni Dakila. Yung tungkol po sa prinsesa na iniligtas ng isang matapang na diwata, masiglang sabi ni Dalisay. Nagsimulang magkwento si Dakila. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ng kambal ay dahan-dahang bumibigat. Si Hiraya ay humawak sa kamay ni Dakila. Si Dalisay naman ay yumakap sa braso ni Mayumi. Nang makatulog na sila, maingat na inayos ni Dakila ang kumot sa kanyang mga anak. Hinalikan niya sila sa noo. Pag-angat ng kanyang tingin,
Nagtama ang kanyang mga mata at ni Mayumi sa ibabaw ng natutulog na mga bata. Sa sandaling iyon, sa ilaw ng maliit na lampshade, walang salitang namutawi. Isang ngiti lang, isang ninangiting tahimik, ngunit nagsasabi ng lahat. Isang ngiti ng pasasalamat, isang ngiti ng kapayapaan, at isang ngiti na puno ng pangako ng isang bagong simula. Ang Villa Estrellas ay hindi na isang ginintuang hawla, kundi isang tunay na tahanan kung saan ang paghilom ay nagsimula na, isang araw sa isang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay. Ito ay matatagpuan sa oras na inilalaan natin sa tenga na handang makinig at sa pusong handang maniwala at magpatawad. Ang pagiging magulang ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng pangangailangan. Bagkus, ito ay ang pagiging isang ligtas na kanlungan para sa mga anak, lalo na sa gitna ng mga unos ng buhay. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito ng Villa Estrellas. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Halia at sa bagong simula ng Pamilya Magdiwang? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gustong-gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin at kung anong klaseng kwento pa ang nais ninyong mapakinggan sa mga susunod na araw. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.